Ayan, dapat si Bongbong Marcos ay pupunta sa Ilocos Norte. Pero masama ang pakiramdam, di umano, dahil sa kanyang sakit na divertionitis. Yun na lang. Mas bagay yun eh. Total mahirap i-pronounce yung sakit niya, katunog naman. At the same time, mahilig siya mag-divert. So yun na lang ang itawag natin sa sakit niya, divertionitis. So hindi siya nakapunta. On his behalf, ang pumunta yung isa pa niyang anak na adik. Di umano. Okay, pag-usapan natin. Atin pong tawagin si House Majority Leader Ferdinand Alexander A. Marcos bilang Sana yung announcement. Atin pong tawagin ang anak ng isang adik at isa pa ang sumusunod na adik ng bansang Pilipinas, si Sandro Marcos. Ay, hindi ako nagsabi niyan, yung tiyahin mo. Adik daw kayo, mag-ama. Di umano, ha? kinatawan at upang From one addict to another addict. ihatid ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang anak niyang si Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos ang kumatawan sa Pangulo sa gabay ng Bayan Program na dapat sana idadalahan niya sa Ilocos Norte kaninang umaga. Sa isang punto sa talumpati na nakababatang Marcos, saglit na natigilan ang mga naroroon. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen. Grabe, nagtawanan na kayo nun. Nagtawanan na kayo ng plastic nyo. Ang pa-plastic nyo, mga ting, ha? Nakakatawa na yon. Samantalang yung pinaggagawa nila sa bansa natin, tinatawan-tawanan nyo lang. Hindi ko malaman kung matatawag kong corny itong mga ito. Mabababaw o plastic. Despite all na pahirap sa bansang Pilipinas, ginagawa ninyong katatawanan. Sa bagay, kasama sa buhay ng Pilipino yan. Kailangan tawanan ang mga magnanakaw. Just making that clear. I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Standing ovation, tayo pa. Gusto kong tumayo, kaya lang makikita yung salawal ko eh. Sige. Nahihiya tuloy ako sa inyong lahat. Matapos ma-ospital nitong Miyerkules ng gabi dahil sa diverticulitis, O yun, divertionitis. ay nasa Malacanang lang daw ang Pangulo para sa mga pribadong pulong. Ayon Naniniwala kayo doon? Sige nga. Ilan sa inyo ang naniniwala na ang Pangulo ay nasa Malacanang at nagkakaroon na private meetings? Hindi, ako nadidinig ko balik-balik daw sa ospital. Hindi natin alam kung sinugod. One thing for sure, sinusugod na ng batikos to si Bongbong Marcos. Kaliwat kanan na, may impeachment ka pang kakasalubungin. Binabanggit ka na nga sa Blue Ribbon. Kalma lang, kalma. Ha? Dahan-dahan din. Kung ikaw ay magpapakalma, dahan-dahan, baka ma-overdose ka. Okay, relax lang kasi hindi ka na bata. Dapat yung capacity mo nung bata ka, hindi mo na ginagawa ngayong matanda ka. Delikado yan, baka ma-overdose. Pero ito lang ha. Okay? Ayaw nating, hindi tayo nagsasabing may masama sana mangyari sa presidente. Hindi po yun, ayaw natin yun. Kung gusto natin, mahirapan siya muna. Ay, hindi. Gusto natin, desisyon yan ng Diyos, hindi natin. Hindi para sa atin yan. Okay? Pero payo ko lang, uulitin ko to. BP Sara, huwag ka na magpakalayo-layo. Stand by. Huwag ka nang pupunta ng dahig muna. Balik ka na sa Pilipinas. Stand by. Huwag naman. Baka may mangyari dito. Tapos hindi ka makapasok pabalik dito. Baka mayroong mag-take over na epal. Dito ka lang muna. Kalma-kalma ka lang dyan, okay? Pangalawa, mga senador, galaw-galaw. Hindi tayo nagsasabi ng unconstitutional na pamamaraan. Pero nasa constitution naman, kung may masamang mangyayari kay Bongbong, papalit ang presidente. Dapat handa siyang sumumpa. Baka may ibang mag-take over. Ayaw natin yun. Gusto natin yung naaayon sa batas. sa Presidential Communications Office. Bagamat siniguro ng Pangulo na maayos ang kanyang pakiramdam sa inilabas sa video ng palasyo kahapon, hindi lamang discomfort, kundi maaring matinding sakit ang maramdaman ng isang may diverticulitis ayon sa isang eksperto.
Ang pinaka-cardinal na symptom niyan is yung pain, abdominal pain. It can be a sharp pain, dun sa may left side usually. Kung nasa right side siya, para siyang appendicitis. So, it's aggravated by movement. Kapag tinouch mo on pressure, Ito, naiisip ko lang. Halimbawa lang ito. Dahil talagang may sakit si Bongbong at kunin na siya ng Panginoon. Hindi na siya mananagot doon sa kung mapatunayang isa siya sa mastermind. Kawawa dito si Lisa. Ay, di ba? Kasi it's very possible na talaga namang kung mapapatunayan ng presidenteng mastermind, hindi malayo na makasabwat dito yung asawa. Eh kung may nangyari kay Bongbong, wala na siya. Pero si Lisa habulin ng batas. Eh wala siyang immunity. Naisip niyo ba yun? Kung lang naman hindi sa pinagbibintangan ko silang guilty na. Hayaan natin ang Panginoon na mag-decide niyan. Hayaan natin ang husgatong mag-decide niyan. But just in case, kawawa dito si Lisa. Tama o tama-tama? sakit siya. Tapos, isa pang niya is it can be associated with fever. Ang diverticulitis ay dulot ng pamaga ng diverticula, maliit na pouch na nabubuo sa malaking bituka. Ayan, yan ang dahilan. Pero, bakit nagkakaroon ng diversionitis? Genetic o may mga pagkakataong ito'y namamana ng isang tao. Pero Pwedeng naman kadalasan, ito'y dahil sa diet o sa kinakain ng isang tao. pwede sa diet, kadalasan pwede sa diet o sa kinakain ng tao. Eh paano kung cocaine ang kinakain? Mas masama yun. Kung yung diet mo maapektuhan, magkakasakit ka ng diversionitis, lalo na kung cocaine, chemical ang kinakain mo. Ang chinuchup-chup mo, ang hinihigop mo, ano bang ginagawa doon? Hindi ko alam eh. Mas matindi yun. Kung lang naman, anyway, dapat naman talagang pinag-uusapan na natin yan. Sinabi na rin mismo ng kapatid niya eh. Maraming mga possible na causes niyan. One is probably yung dietary. And it's probably related sa decrease ng fiber intake tsaka increase ng high fat na diet. This can essentially cause ng constipation, and dahil doon mag-increase yung pressure doon sa colon, that can cause a diverticula and pwedeng maging mamaga yun. Pag siguro ng Pangulo hindi life-threatening o hindi malubha ang naging dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Ayon sa eksperto, mas malamang ito ay simple diverticulitis na madadaan sa antibiotic, pahinga, pag-hydrate o pag-inom ng mas maraming tubig at pagkain ng mas maraming fiber. Yan. Kumain ka ng talong at hotdog. Ay, may ganon. Bakit ganon? Huwag kang magpupuyat. Ako curious lang Curious lang naman. Wala tayong pinapatamaan tao. Sabi ko nga, nabanggit naman na to ni Aimee. Yung cocaine ba? Hindi ko rin talaga alam honestly. Yung cocaine ba nakakapagdulot ng puyat? Alam nyo ba ang number 1 killer? Hindi yung pagkain, puyat. Di bali nga hindi ka kumain eh. Huwag ka lang kulang sa tulog. Yung kulang ka nga sa kain, healthy pa yun. Pero yung kulang ka sa tulog, delikado. Ano ba pinagkakaabala mo, Bongbong Marcos, hindi ka natutulog? Wag kang pero nabanggit dito kulang daw sa tubig. Inom ka ng dagdagan mo pa ang tubig. Bongbong Marcos, tubig pa more. Gets? If you know, you know. Hindi, alam nyo kasi, ang tubig ay tubig.